Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Ako si Isun. Ikaw? Sino ka? Wala kang respeto. Masyado naman natang maintang iyong ulo, Binibini. Huwag mo na akong pahirapan pa, Binibini. Pangahas ka! Ano? Sasabihin mo na ba sa akin ang pangalan mo? Ako si Jongsun, anak ng punong ministrong Guangzhou. Kinagagala kitang makilala, Jongsun. Palalampasin ko ang kalapastanganan mo. Huwag mo na akong susundan. Ipagpaumanhin mo. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na ikaw pala si Sergio Choa? Patawarin mo ko. Mas nanaisin kong mamuhay ng simple. Basta kasama ka. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Choa. Matatanggap mo pa rin ba ako? Kahit alam mo na ang totoong pinagmulan ko? Oo naman. Minahal kita dahil sa kabutihan mo. Hindi dahil sa katayuan mo o ano pa man. Jongsun, nais kitang makasama habang buhay. Nais kitang maging reyna ko. Oo, Choa. Tinatanggap ko.
Chona, may gusto kong sabihin sa'yo. Ano yan, Chan? Huwag mong sabihin. Oo, Chona. Nagdadalang tao ako. Bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Dahil nais ko munang siguraduhin na ligtas ang bata. Sa wakas, may tagapagmana na ako. Anong nais mong ipangalan sa kanya, Chona? Yongin. Yun ang nais kong ipangalan sa kanya. Yongmin. Napakagandang pangalan. Hindi na ako makapaghanday na makita siya. Gayon rin ako, Chona. Malapit na, Chona. Malapit na ang muling pagbangon ng Caverna. Ipinapangako ko sa'yo. Nagagabayan ko si Sedja para maging karapat-dapat na pinuno ng iyong kaharian. Sana magustuhan ni Lola itong pagkain na ibibigay natin. Hoy, Kali. Lala ka na naman. Huwag mo na isipin yun na panaginipan yun ni Luigi. Hindi pa dapat tayo mabahala. At wala pa namang mensahe galing sa Saladin. Hindi ko lang maalis sa isip ko, Levi. Natatakot pa rin ako. Iba pa rin talaga yung kutob ko. Tama na yan. Tao po. Saladina. Tao po. Oh, Levi, Dali, napadalaw kayo. Pasok. Dala po kami ni Kali ng pagkain para po sa inyo. Ay, naku, nag-abala pa kayo. Maraming salamat. Tulik na. Pasok, pasok kayo. Sana po magustuhan niyo. Ay, naku, tiyak yan. Pero, sandali. Para po na kayo. Nasa si Luigi? Umalis po, Lola. Nagpaalam po sa amin. Inaya po ng mga kaibigan mag-outing sa Bulacan. Bukas pa po ata ang gabi. Ah, ganun ba? Kali, bakit walang imig ka dyan? Uy, Ha? Ano po yun? Parang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba, Iha? Ah, wala po. Sorry po. pasensya na po kayo. Masama po pakiramdam niya. Naku, may lagnat ka ba? Ha? Ayos lang po ako. Huwag po kayo mag-alala. O sige, magpahinga ka na. Baka magkasakit ka pa lalo. Apa. Sige po, Lola. Mauna na po kami. Dinala lang po talaga namin yung pagkain niya. Oh, sige, Levi, Kali. Maraming salamat uli.
Mag-iingat kayo. Sige po, La. Bye-bye po. Ikamusta nyo na lang ako kay Luigi. Sige po, sige po. Levi. Oh, bumalik kaya tayo ngayon sa Saladin? Ano? Bakit? Para saan? Para magtanong sa konseho. Baka may alam sila kung ano nangyari. Kali. Panaginip lang yan. Hindi ibig sabihin ay totoo o may mangyayari. Pero Levi, batid ko ang kapangyarihan ko. Ipinaparamdam sa akin ito kung may hindi maganda. Magising Luigi, ganoon din ang kalikasan sa kanya. Dapat pati ikaw eh. Kayong dalawa lang nakararanas niyan. Hindi ako. Tsaka hindi pa napapanahon para bumalik tayo sa Saladin. Bakit ba ganyan pagtangi mo? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Tungkulin natin to. Di natin to pwede talikuran. Di ko na kailangan palit-ulit yung sarili ko, Kali. Ulit-ulit na lang. Uy, bakit mag-isa dyan? Wala. Galit ka pa rin ba? Pasensya na kung lagi akong umiiwas sa Saladin. Hindi dahil tinatalikuran ko ito. Alam mo naman kung bakit. At pinangangalagaan ko lang kayo. Para ka na kayo kapatid ni Luigi. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ko kayo pababayaan. Baliw ka. Okay lang, tsaka naiintindihan ko naman. Tsaka di naman yun yung iniisip ko ngayon. Ha? Eh ano? Minsan ba, Levi, sumagi sa isip mo na magkaroon ng pamilya at mamuhay ng normal? Oo naman. Di pa rin naman nawawala sa akin yan eh. Pero alam mo naman na hindi na mangyayari yun. Dahil sinumpa tayo. Apakalupit lang. Bakit mo na itanong? Wala lang. Naisip ko lang kung anong pakiramdam nun. Yung may anak ka, yung may asawa ka, yung masaya kayo namumuhay, parang dito. Yung mga tao, walang problema. Walang pinagkaiba ang buhay natin sa kanila, Kali. Ang mga tao, may responsibilidad sa sarili nila, sa pamilya nila, at sa kanilang mundo. Ganon din tayo. Ang pinagkaiba lang, may kapangyarihan tayo. Lahat ng nila lang, nagkakaproblema. Sa mga pagkakataon na ito, hinihiling ko na lang sana, hindi nagkaganto, yung takbo ng tadhana natin. Ibig mo bang sabihin, sumusuko ka na? Batid mo ang landas na ito, ay hindi natin pwedeng talikuran. Gaya ng sinasabi mo. Oo, pero di ba yung sumpa ni Reyna Imwa, dapat nagwakas na matapos mapatay natin si Yisun. Siya ang huling salin lahi ni Sonjo. Yan rin ang naisip ko noon. Dahil matagal nang patay si Reyna Imwa.
bago pa mangyari ang huling digmaan. Pero, naisip ko rin, baka hindi lang natin alam ang buong engkantasyon ni Reyna Imwa. Sa pagkakatanda ko, matapos mapatay ng magulang natin si Sonjo, ay panahon na pinagbubuntis tayo ng ating mga ina. Kaya bilang ganti ni Reyna Imwa, isinumpa niya tayo na titigil na ang ating pagtanda. Pagtungtong natin ng 14, edad ni Yisun nung namatay si Sonju. Sinumpa niya rin tayo maging immortal. Nang sa ganun ay masaksihan natin ang paglipas ng mga taong mahal natin sa buhay. Isang pagkakataon ng konseho para mapili tayong susunod na gabay diwa. Dahil alam nilang kaya nating protektahan ang mundo habang buhay. Isang makasariling sumpa, ngunit maling hakbang ng Reyna. Tila hindi niya naisip ang kakalabasan nito, na ang mga sinumpa niya rin ay siyang tatapos sa buhay ng kanyang anak. Aling, pabili po. Ano yun? Isa nga pong mantika at isa pong magic sarap. Saglit lang. Yung mantika kunin ko lang sa likod, ha? Levi, Sino yun? Levi, kailangan ninyong pumunta sa akin ngayon. Sino yan? Saan yun? Si Lola din na ito, magmadali ka. Puntahan ninyo ako ngayon din. Ha? Sige po, sandali lang po. O, Lebe, eto na. Saan siya? Ay, nako. Gutom lang ko. Uy! Ali, Uy, Lebe, anong ginagawa mo dyan? Ba't mo ginagamit kapangyarihan mo? mamaya ko na papaliwanag sa'yo. Halika, sumama ka muna sa akin. Bakit? Saan tayo pupunta? Basta tara. Lola, andito na po kami. Dali kayo, pumasok kayo. Lola, bakit niyo po kami pinatawag? Tsaka paano niyo po nagawa yun? Ha? Saglit. Hindi ko maintindihan. Ano bang nangyayari? Si Lola din na kasi kanina. Habang nabili ko sa tindahan, narinig ko siya sa isip ko. Ha? Paano? Hindi ko alam. May aaminin ako sa inyo. Pero, nasan si Luigi? Wala pa po. Tumawag po kanina. Hindi pa daw po siya makakauwi. Kayo na lang ang magsabi sa kanya. Nang ano po? Batid ko ang lihim ninyo. Alam ko ang pagkatao mo. Lihim? Pagkatao? Ano po ibig niyo sabihin? Alam ko ang lahat. Alam kong gabay diwa kayong tatlo. Ha? Paano niyo po nalaman? Dahil parte ako noon ng konseho. At isa ako sa nagmungkahi na kayong tatlo ang kunin nang malili sa amin at sa inyong mga magulang. Sa amin? Ibig sabihin po ba? Oo. Isa rin akong gabay diwa noon bago ang inyong mga magulang. Bakit ngayon niyo lang po ito sasabi sa amin? Dahil akala ko ay hindi na kailangan pang malaman. Pero ngayon, nagbago na. Kailangan ko kayong tulungan. Tulungan? Saan po? Alam kong nananaginip kayo ng hindi maganda. Ganon din ako. Nararamdaman ko din ang kakaibang lukso ng dugo. Na tanging isang dahilan lang na para maranasan ko. Anong dahilan po? Ang aking kapatid, si Imwa. Kapatid niyo po si Reyna Imwa? Oo, nagkahiwalay kami noon dahil sa galit at inggit. Nung hindi siya ginawang gabay diwa nung panahon namin. Kaya mas pinili niyang lumayo sa amin. At di nagtagal, napangasawa niya si Sonjo. Kaya malaki ang kutob ko na buhay siya. Kung ganun po, kayo po si Reyna yun? Ang mga naunang gabay diwa? Oo, Kaya siguro hindi natatapos ang sumpa. Dahil nanatili siyang buhay. Pero imposible. Ang alam na lahat, namatay ang Reyna dahil sa sakit. hindi niyo alam kung anong talagang kapangyarihan niya. Kaya maaaring siya ang dahilan ng inyong panaginip. Yung tama ang ating inala. Dapat nga tayo mabahala.
Oo, kaya kailangan niyong maging alerto at handa. Huwag kayong mag-alala. Sasamahan at tutulungan ko kayo. Salamat po, Lola.